Ay, wag hindi ka ng water, Dada Ay, Toto. Dada Toto. Wow, Dada Toto loves Swiss. I love you. Afternoon. Yan nakakabasa na ilang baso. I just don't know. Just look for him. Ah, si... Magandang hapon po sa lahat. Today is October 25, 2025. At sa ngayon po ay alas 4:30 ng hapon. Ang atin pong pag-uusapan sa ngayon, makinig na lang ay patungkol po sa desisyon ng Sandigan Bayan kung saan inabswelto yung pinakamatandang magnanakaw sa mundo. Alam mo sino yon? Si Enrile. Diba 101 years old sa ngayon? Sa next 102 years old, ang talagang kasabihan, MD. MD. Anong MD? Masamang damo. Matagal mamatay. Ay, nako. Akalain mo, ang lakas ng ebidensya na nanalo pa. Huwag niyo naman po sabihin na magaling na abogado si Senator Enrile at saka yung kanyang girlfriend na si Gigi Reyes. At nadamay pa, ang problema nito, ang kabuuan, nagdeklara ang Sandigan Bayan na walang kasalanan si Enrile. Hindi sila nagnakaw ng PDAF kay Napoles. Wala ring kasalanan si Gigi Reyes. Wala ring kasalanan ang kanyang Deputy Chief of Staff na si Antonio Evangelista. At finally, hindi dapat makulong daw kuno si Danit Napoles. Pero ito yung nakapagtataka, ang endgame. Hindi ko lang alam kung may maniwala yung kaibigan ko si Ellen. Hindi ko na banggitin ang apelyido. Pwede ba mangyari yun na walang kung ganun ang ang nangyari, bakit ang pinabalik was 279 million lahat ang ninakaw. Tapos, ang pinabalik, sino bang taong inutusan magbabayad, yung pinabalik ang 279 million? Mga empleyado. Empleyado ni Napoles, tsaka empleyado dun sa National Business Corporation, at saka TLC, Technological Livelihood Center. Akalain mo, ano ba ang Sandigan Bayan? Ano ba nangyari sa inyo? Ginawa ninyong absuelto si Enrile. Pero, ang problema ay nirole ninyo na may nawalang pera. At ang pinabayad ninyo mga empleyado. Arawan nga lang ang sweldo nun. Kumbaga, empleyado ni na pulis, tagagawa, utos din sa pulis. Oh, gawin nyo yan. Tatrabaho naman sila. Wala pa nga 300 ang minimum wage ng 2010. Pabayarin mo na ganun. 279 million. Tapos ang empleyado din ng gobyerno, ng opisina ng gobyerno na NABCOR at saka yung TLC na naglipat ng cheque, ng pundo ng pamahalaan sa PDAF Enrile, binigay sa korporasyon ni Janet Napoles. Ang mga empleyado na utusan, iyon ang pinagbabayad. Por Diyos por Santo. Kung ginawa nila, kung sila nagnakaw, sa tingin mo ba, Ate Ellen, mag-resign na kagad sila kung marami silang pera? Bakit sila mananatili doon sa opisinang yun? Ibig sabihin, wala silang pera. Ibig sabihin, hindi sila nagnakaw. Anong klaseng desisyon nito? Saan bang desisyon na ito? I'm calling on the attention of, hindi ko na pangalanan ko bang judge? Si Judge Cabagyo na nanggaling po sa Branch 93 ng Quezon City Regional Trial Court, na kung saan ang lahat ng kaso ko dati sa Branch 93 panalo. Sa ngayon na kinasuhan ako ng libel, Branch 93 pa rin, pero hindi na siyang judge. Panalo pa rin ako. Ano naman to, Judge? Judge, anong klaseng justice kayo na promote kayo? Saan nga ba? Anong klaseng justice kayo
na sinabi nyo kulang pang ebidensya. Kaya hindi dapat ikulong si Enrile. At kulang ang ebidensya na walang ebidensya na magpapakita na natanggap ni Enrile ang pera galing sa korporasyon ni Napoles. Kaya hindi sila dapat magbayad. At ang pinababayad ninyo yung mga empleyado ni Napoles at saka si Napoles. At saka yung opisina na NABCOR at TLC na naglipat ng cheque, ng pondo ng cheque, papunta sa korporasyon ni Napoles. Paano gagawin natin yan? Oh, Nakatami na. Konbanwa, dyan sa Japan. Chrissy Brooks. Camilo Antigua. Binaboy, mas grabe sa panahon ni Duterte. Panahon po ito ni Noynoy Aquino, Camilo Antigua. Huwag naman kayo turo kay Duterte. Lahat na lang kay Duterte nagtuturo. Hindi ba kayo nahihiya? Pati si BBM nagtuturo din kay Duterte. Pati si Remulla nagtuturo din kay Duterte. Raymond Ribucas, nasaan si Contessa? Napuntahan, nasa DOJ, pero nakikulong si Martin. Okay. Anyway, Selwyn Arban, ginago mga desisyon, Binana, kumita na naman. Sa tingin ko naman, sasabihin ko lang ito, I say this without fear of contradiction and without fear of any case that they may file against me. Kapariha din po, kababoy, ang desisyon ng Sandigan Bayan ngayon kay Enrile case. Kapariha din kababoy sa desisyon ng Sandigan Bayan sa kaso ni Jinggoy at saka sa kaso ni Bong Revilla. Kay Bong Revilla naman, ay inabsuelto siya ni Geraldine Faith Econg na siyang presiding justice o hepe ng Sandigan Bayan. Pero pinagbabayad niya ng 124,500,000. Mas maganda pa para si Geraldine Faith Econg. Bakit? Inutusan pa si Revilla. Absuelto ka, pero bayad ka. Ito naman ginawa ni Judge Cabagyo. Cabagyo ba? Nakalimutan ko. Ito yung basahin kay Create. Chicken muna natin. Ay, buhay. Malabagyo pala. Ronald Moreno, chairman ng Associate Justice. Tapos si Arthur O. Malabagyo. Tapos si Joliet Manalo San Gaspar. Ano naman klase kayo mga justice kayo? Ginagawa niyong baboy ang mga binababoy niyo yung hustisya sa Pilipinas. Mamaya, basahin ko ang inyong rason. Klarong-klaro. And I am insisting to the Office of the Solicitor General and the Office of the Special Prosecutor, Ombudsman. I-apila nyo ito, mag-file po kayo ng petition for certiorari sa Supreme Court. I-contest ninyo itong acquittal ni Enrile. I find it very annoying, baboy na desisyon. Sabi ko kanina, si Geraldine Faith Econg na justice din ng Sandigan Bayan ay pinabayad lamang si Bong Revilla ng 124,500,000. Na yun ang inaakusa sa kanya na ninakaw niya sa pamamagitan ni Napoles. Pero inabsuelto niya. Pero ito sa kaso naman ni sa kaso naman ni Enrile tsaka ni Gigi Reyes ng girlfriend niya, ay ang nangyari, inabsuelto niya at ang pinabayad ng pera na nawala sa gobyerno ay mga empleyado ni Napoles at ang empleyado sa NABCOR at ang empleyado sa TLRC. Saan ang katarungan dito? Alam na naman ninyo bilang justice na dapat sana naging milyonaryo na yung mga empleyado na yan. Matagal na dapat nag-resign kay Napoles at nag-resign sa sa NABCOR at TLC kung sila ang nagnakaw. At saka, papayag ba ang Department of Budget and Management na ilipat ang pundo mula sa NABCOR o TLC papunta sa kay Janet Napoles na korporasyon? Kung walang perma ni Enrile, walang perma ninyo,
na mag-request. Ang nangyari, mga opisyal, at ang nakahindik-hindik pa, ginamit nitong mga justices na dahilan, kaya hindi namin makonvict, pwede hindi namin masasabi na may bad faith sa pagsusulat nila ni Enrile na ilipat ang pundo mula sa NABCOR at TLC papunta sa korporasyon ni Janet Napoles sapagkat ay wala pang desisyon ng Bilheca case at saka Philconsa case na kung saan diniklara na null and void or unconstitutional ang pag-endorso na ililipat ang pundo mula sa government agency papunta sa korporasyon ni Janet Napoles. Grabe kayo. I-discuss natin ito isa-isa. Okay? Ito, i-discuss natin para sabihin ninyo meron tayong resibo. Ito po yung decision ng Court of Appeal, Sandigan Bayan. O yan ang title ng kaso para makumbinsi kayo. Ang title ng kaso, People of the Philippines versus Juan Ponce Enrile, Jessica Lucila Gonzalez Reyes, Jose Antonio Valera Evangelista II, Mario Luquiliano Rilampagos, Rosario Salameda Nunez, Lalaine Narag Paule, Marilo Dialino Bare, all of the Department of Budget and Management. Next, Antonio Irigon Ortiz, Dennis Lacson Cunanan, Francisco Baldusa Figura, Maria Rosalinda Masungsong Laksamana, Marivic Villalos Huber, all of the Technology and Resource Center. Janet Lim Napoles, Joe Christine Lim Napoles na anak niya, si James Christopher Lim Napoles na anak niya pa rin, si Lohio de Mailig Rodriguez, si Evelyn Dichon de Leon, Ronald Jan Lim, Amparo Lim Fernando, Fernando Balbaira Ramirez, Nitz Tuangco, Kabilaw Aileen Palama, John Raymond De Asis, Maylin Tagayon Encarnacion. Yun po sila, 15 kaso po yan. 15 kaso na milyones ang involved. So, yan ang dinesisyonan noong October 2024. So, dito na tayo ngayon. Ang issue sa kasong ito ay whether the debarrers to evidence filed by Enrile, Evangelista, Janet Napoles, Joe Christine Napoles, and James Christopher Napoles are warranted, and number 2, whether the prosecution was able to prove the guilt of the accused for violation of RA number 31-9 beyond reasonable doubt. So, ito yung decision ng court, na basahin natin ngayon ang rason. Inabsuelto po sila. Ang decision naman ng court ay absuelto at pinagbabayad po yung mga empleyado. Tingnan natin ang rason nila. Una, ito. Basahin natin. On October 4, 2024, natandaan natin na binasura din ang plunder. Ibig sabihin, 1 year thereafter, binasura naman ang natirang kaso. Ngayon, ano ang rason sa pagbasura? Si Aw. Ang rason ay hindi na-establish daw ni Enrile na si Enrile sa pagsusulat niya ng request na ilipat ang pundo sa NGO ni Napoles ay hindi daw yun nagpapatunay na may intention na kumuha ng komisyon mula sa paglipat ng pundo niya papunta sa korporasyon ni Napoles na NGO. Alam mo, itong conclusion na to, napakasama na to. Ano ba ang purpose kung bakit ilipat mo?
Hindi ba hindi kakuha ng komisyon? At, ladies and gentlemen, nangyari po ito paulit-ulit 6 na taon from 2004 up to 2010. Inulit-ulit. At bakit? Ang tanong, bakit uulitin ni Lily kung wala man lang pala siya makukuha? At ang dami namang NGO. Bakit NGO ni Napolis? Anong rason? Alam mo, Ate Ellen, may tinatawag na Solomonic wisdom. Di ba, sa kwento ng Biblia, ginawang judge si Haring Solomon. Nagdesisyon siya. Ang tanong, sino sa dalawang babae ang tunay na nanay ng bata? Sa Biblia yan. O mga kapatid ko Muslim, kinikwento ko sa inyo, yan naka-istorya po sa Biblia ng mga Kristiyano. Na si Haring Solomon ay nalagay sa sabalag ng alanganin, hindi niya akalain na magkaroon ng may lalapit na dalawang babae na nag-aaway dinala sa harapan niya. Haring Solomon, sabi na, may dalawang babae rito nag-aaway. Ang pinag-awayan nila yung isang bata. At ang tanong, sino ang tunay na nanay ng bata? Bakit ba kaya nagkaganon? Bago pa yan nangyari, nagkatabi sa tulugan yung dalawang babae. Sabay sila nagsilang kani-kanyang anak. Parehong lalaki ang anak nila. So ngayon, yung isang babae, nadaganan yung anak niya namatay. Nagising yung babae na ang anak niya namatay, nakita niya, iyak siya siyempre. Tinapon niya sa basura ang anak niya. O kung nawala. So ngayon, ang ginawa niya, yung anak ng katabi niyang babae, kinuha niya at kinabi niya sa kanya. Nagising ngayon yung babae na tunay na inay ng bata. Asan ang anak ko? So ngayon away sila. Yung anak ko yan, hindi anak ko ito. Ganun pong away. Kaya napunta sila kay Haring Solomon. Sabi ni Haring Solomon, kasi ang nanay talaga, kahit sinong nanay sa ito nakikinig sa akin, alam nyo ang mukha ng inyong anak. Kahit sino, alam nyo. So ngayon ang nangyari, si Haring Solomon, hindi niya alam kung sinong anak. Siyempre hindi niya nakita. So na napunta sa kanya, Haring Solomon, paano to malalaman sino ang tunay na ina? Sabi ni Haring Solomon, pumasok po yung Solomonic wisdom, ang talino. Dapat meron kayo nito mga justice. Alam ko meron kayo niyan. Kaya lang, hindi nyo ina-apply kasi pinapaboran nyo si Enrile. Hindi nyo ginamit dahil pinapaboran nyo si Enrile. Magkano ang binigay ni Enrile sa inyo? So ngayon, anong sinabi ni Haring Solomon? Okay, dalawang babae, manahimik kayo, huwag kayong umiyak. Ibigay sa akin ang espada. Hahatiin ko sa dalawa ang bata. Ibigay ko siya kalahati. Sumigaw ngayon ang tunay na ina. Haring Solomon, wag na po, ibigay mo na lang sa kanya. Matatalino ni Haring Solomon, the rule of life, batas ng buhay, ebidensya ng buhay, wala pong sariling nanay na gustong mamatay ang kanyang anak. Kaya nagdesisyon si Solomon na ang tunay na ina ay yung nagparaya. Sige, huwag nyo nang patay ng bata, ibigay mo na lang sa kanya. Ganon ang Solomonic wisdom. Mr. Justice Malabagyo, at mga kasama mo, bakit mo sinabi, inamin na ni Enrile, inamin ng kanyang assistant na si Gigi Reyes, inamin ng kanyang assistant to the assistant na si Antonio Valera Evangelista II, na sumulat sila sa dalawang ahensya ng gobyerno na NABCOR at Technology Livelihood and Resource Center na direkomenda nila. Sabi na direkomenda na kukunin ang NGO ni Napolis.
para doon maibigay, kung siya mapili ninyo, doon ibigay ang cheque na nakapaloob para sa PIDAP ni Enrile para ipatupad na proyekto. Kaya doon pa lang, panahon na yun, may ghost project na eh. Kasi ang ginawa ni Napoles nang napunta sa kanya yung pera, nagkunwari na may mga tao na tumanggap. Gayon, gaya rin sa kaso ni Joel Villanueva, lumabas din dito sa lahat ng 15 pundo ni Enrile ay peke ang mga taong tumanggap, hindi totoong tao. At nagbigay pa ng sertifikasyon ang lugar kung saan kuno ginawa ang proyekto ay wala namang nakatanggap. Ibig sabihin po ay bakit napunta kay Napoles ang pera? Hindi lang naman siyang NGO, marami pang namang ibang NGO. At bakit kung request lamang yan, kinokonsidera ng mga justices na ito, request lamang po yan. Hindi naman siya pinipilit. At bakit niya binigay kay Napoles? Nako. Bakit yung binigay kay Napoles? Sagot. At tanong sa mga NABCOR, taga-NABCOR, tanong sa mga TLRC, bakit ibinigay nyo kay Napoles? Kung request lang pala, ang dami na bang ibang NGO? Ibig po sabihin, at bakit nangyari sa 6 na buwan na taon? Nangyari 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 10 taon na ganun ang proseso paulit-ulit. Bakit paulit-ulit? Kung walang interes si Enrile na kumita, bakit paulit-ulit? Gamitin ninyo ang katalinuhan ni Haring Solomon. Ganun lang ho kasimple yan. Ibig sabihin po, ang rules of evidence yan na mag-apply ay yung tinatawag sa rules of evidence na judicial notice. Ibig sabihin judicial notice, alam na yan ng korte, ng judicial, na kapag pagtanong tayo ilang buwan sa isang taon, alam na ng korte na January, February, March hanggang December, 12 buwan. At kung tinanong mo ang korte, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya na 12 buwan nga isang taon. The same thing ang buhay. Kapag ganyan na paulit-ulit, bakit paulit-ulit? Ilagay nyo sa kung ano ang ugali ng tao, yung greed, yung kasakiman ng tao. Yan, diyan mo makikita ang sagot. Bakit kaya? Hindi ba lang kayo nagtatanong? Grabe naman ito. Next nila na rason. It was not established. Hindi doon napatunayan na si Enrile ay nag-participate sa fabrication ng NGO na kung ano mga pinapabricate na kunwari binigay sa mga beneficiaries. Natural, senador siya, pupunta pa siya sa field, mag-participate para mamigay. Hindi! Anong klaseng dahilan ito? Tapos number 3 na dahilan nila, it was not established that Enrile actually received a portion of his PIDAP. Dahil sa totoo naman, walang ebidensya, walang testigo na nagsasabi na nakatanggap si Enrile mula kay Janet Napoles. Ang tanging ebidensya na meron ay, nakilala niyo ba si Ruby Tuason? Ruby Tuason, na asawa ni Boots Tuason, na tumistigo rin laban kay Jinggoy na siya nagdala ng 3 million sa opisina ni Jinggoy. Si Tuason, bago siya naging testigo, Ate Ellen, sabi niya, kumita rin po ako dyan. Para siyang para si Bryce Hernandez, parang si Henry Alcantara, parang si Roberto Bernardo na taga DPWH. Kumita rin ako dyan. Ngayon, ibabalik ko na lang po ang aking kinita. Huwag niyo na lamang ako ikulong. Si Ruby Tuason. So magkano binalik ni Ruby Tuason? 40 million. Diyos ko, porsyento.
Mag-aamin ba ganun si Ruby Tuason kung hindi totoo yung kwento niya? Kung merong pinakamataas na antas, pinakamabigat na ebidensya ang dapat mong ibigay, ay ibibigay mo yan sa isang taong tumitistigo na alam mo naman na kung tumistigo siya, ay siya'y makukulong at siya'y mahatulan. Yan, mahahatulan siya. Kontra, at nagbigay pa ng 40 million. Tapos hindi mo paniwalaan ang testimonya niya na nagbigay siya ng pera kay Gigi Reyes na chief of staff ni Enrile. Idugtong mo pa dyan ang katotohanan na 6 na taon pa ulit-ulit. Ang katotohanan na bakit sila pulis lang lagi. At bakit kada programa sumusulat kung request lang yan. Ibig sabihin, sa 6 na taon, mag-request ka. Sasabihin ng depensa, nag-request lang naman ako eh. Nasa NABCOR na lang yan at TLRC kung susundin la request ko o hindi. Diyos ko, kapag hari po, kapag mataas na tao ang nag-request, ang request ay utos. Kagaya ng ginagawa, may isang lalaki, in love sa babae. O sasabihin ng lalaki, para hindi siya iwanan ng babae, sabi niya, your wish is my command. Ganun po yun, your request is my command. Anong klaseng rules of evidence ginagamit ninyo? Ha? Grabe. Siyempre, lahat ng magnanakaw ay gumagawa ng paraan na walang resibo, walang anumang ebidensya na magpapakita na nakatanggap siya. Kagaya rin kay Bong Revilla, ang ginagawa niya tagatanggap ay si Attorney Richard Cambe, na sinasabi rin ni Geraldine Pate kung walang ebidensya na nakatanggap si Bong Revilla. Pero may ebidensya na AMLAC na binigay kay Bong Revilla na kaso na lumalabas sa kada petsa na sinabi ni Ben Harloy na nagbigay ng pera ay the same day or kinabukasan o sunod na araw nagkadeposito sa bank account ni Bong Revilla, anak niya, kay Lani Mercado o kung joint account nila. Saan pa kayo magagaling yun? Grabe kayo. Ano pang ibang desisyon ninyo? That the entries in the DDRs, ano mo DDRs? Daily Disbursement Receipts. And the summary of rebates, honestly showing money received by the lawmakers and our representatives were deemed unreliable. Ang DDR, ano ba yung DDR? Yan po yung parang butcher. Pag tumanggap ka ng pera sa akin, papipirmahin kita. Unreliable daw. Tsaka yung summary of rebates. Lahat po yan, hindi naman pwedeng imbintuhin lang yan ni Ben Harloy. Si Ben Harloy, volunteer siya na maging testigo. Ibig sabihin po, sinugal niya na ang lahat niya. Hindi siya titistigo dyan kung hindi mo sabi ng totoo. Mamaya, i-discuss ko mamaya. Pati yung computer na hawak niya. Number 6, it was not established that Napolis gave kickbacks or commissions to Enrile or Reyes or that she received a portion of Enrile's PDAP. Sinasabi ko na nga sa iyo wala pong magnanakaw na magpapakita ng ebidensya Meron ba magnanakaw umamin? Wala, siyempre. Kung susundin ko ang theory ninyo, justices, na pinagbabayad ninyo ang mga empleyado, paano ako maniwala ng mga empleyado nagnakaw at hindi sila Enrile? Sana naging mayaman ng mga yun kung sila nagnakaw. At kung nanakawan si Enrile sa unang taon ng 2004, papayag ba siya na nakawan siya sa 2005? At paulit-ulit mangyayari, papayag siya hanggang 2010? Grabe.
Grabe kayo. Tapos kawawa naman itong mga pamilya nitong ibang akusado na to, na mga empleyado lamang sila, utusan lamang sila ni Janet na pulis, at saka ibang utusan ng NABCOR at saka TLRC. So ngayon, so hindi sila naniwala. In the sense, kay Ruby Tuaso na testimonya niya ay sinabi ko na nga, nagsauli pa ng 40 million. Tapos hindi niya paniwalaan ang sinabi niya. Bininta pa niyang bahay niya sa Forbes Park para may sauli. Para may sauli ang 40 million. Di ko na alam kung saan. Kaya wala nang ibang state witness na lilitaw kung ganito lagi. Siyempre, ipapatay sila ni Enrile. Ito, mayroon pa akong gusto makita rito. O ito, kailangan daw mapatunayan na may bad faith si Enrile tsaka si Gigi Reyes o may manifest partiality. Partial siya, bias siya sa pag-endorso na ililipat sa kamay sa korporasyon ni Napoles ang pera na PIDAP. So ano ang katwiran nila para sabihin lang na walang bad faith at saka walang manifest partiality? Anong sagot? Tarantado, gusto ko masampal to mga justices na to. Akalain mo, sasabihin nila, request lang naman yun. Request lang yun na ililipat. Pwede naman tanggihan ng request. Pero po, ganun ang argumento nyo. At saka nung sinabi sa NGO din na police, request din yun, nasa inyo lang yun kung kukuha pa ka ng ibang NGO. Grabe! Kaya dapat bitayin itong tatlong justices na to eh. Hindi nyo ginagamit ang Solomonic, ang tinatawag na Judicial Notice Doctrine. Hindi mo na kailangan patunayan na ang araw ay nagsimula sa este, sa silangan, at magtatapos sa weste o sa kanluran. Grabe. So, ito, sabi na, it is not enough. Basahin kong rason nila, it is not enough that the accused violated a law, committed mistakes, or was negligent in his or her duties. There must be a clear showing that the accused was spied by a corrupt motive or deliberate intent to do wrong. Ibig sabihin, kinakilala nila na mali ang ginawa ni Enrile, ni Gigi Reyes, at ni Antonio Valera Evangelista na mag-endorso na ibigay kay Napoles ang pera. Kinikilala nila na mali, pero hindi daw yun ganun kasama. Por Diyos, por Santo, kapag ang Espanyol magalit, Sirvengüenza! Bakit? 6 na taon ginawa. Hindi pa ba masama yan? 6 na taon ginawa. Sa bawat taon, ilang PIDAP ang lumalabas. Kada PIDAP ginagawa. Dito, 15 PIDAP ginawa. The same persons ang involved. Mabuti kung iba-ibang tao. Matindi kayo. Sabi na, mere bad faith or partiality per se are not enough. Punyeta nyo. Kayo ang dapat pagalitan. Kasi bakit? Sikreto ang inyong trial. Sikreto ang lahat. Tapos maglalabas lang kayo decision, sikreto din. Hindi si Joel Villarriba na pasikreto sasabihin ninyo. Nako. Yan lamang po ang aking titingnan ay tapos ng desisyon ninyo. Kaya, sisikapin ko, susulatan ko ang si Bunjing Rimulya. Susulatan ko
ang Office of the Solicitor General na si Darlene Berberabe na mag-apila sila sa Supreme Court na maling-mali ang desisyon. Oh, hanggang dyan lang muna. At least, paliwanag ko sa inyo na sa inyo yan kung naintindihan yung paliwanag ko, hindi. I hope you are with me. This is the money of the people that they are drinking for every joy that they could get out of it. Pero maliit lang itong napulis. Ilan ang involved dito? 279 million. Yung flood control, trillion. Compared to Putsa. trillion, this administration. Oh, sabi ni Kim Atienza, ang buhay ay weather lamang. Condolence, kaibigang Kim, nagpakabatay ang kanyang anak na si Emma Atienza na isang influencer. Nakakalungkot kung may namatay na ganun. Nakakasar. Kapariho din sa ginawa nito yung pera na akalain mo, sino ba naman maniniwala na ang magnanakaw ay mga empleyado? Ha? O, nakatami na, mga kaibigan, Conbanwa, Kirsi Books, Camilo Antigua, binababoy mas grabe pa sa panahon ni Duterte. O, mas grabe pa ito kaysa panahon ni Duterte. Panahon pa ito ni Noynoy, ha? Panahon pero nalusutan. Panahon ni Gloria. Gloria kay 2004 hanggang 2010. Raimundo Ribucas, nasaan si Contessa? Papuntahin na sa DOJ para makulong si Martin. Selwyn Arban, ginago nga ang decision. Binana, kumita na naman DOJ. Ben Reclamador, I hope Ben, you are with me. Binana, ibalik ang pera, pero ang usapan, hati. Raimundo Ribucas, Joel o si Martires, explain secret decision. Wala pong secret decision, I'm sorry to say. Hindi po yung secret decision. Matagal na pong alam yan. Na nag-privilege speech pa si Joel Villanueva noong February 12, 2024 na kung saan binira niya si Saldico sa pagpatakbo ng pirma-pirma para baguhin ang konstitusyon. Pagkatapos, inakusahan niya si Joel na may kaso ka nga sa ombudsman. Ipinakita ni Joel Villanueva sa kanyang privilege speech noong February 12, 2024. Matagal na, ang kopya ng desisyon na binasura na. So paano masasabi niyo secret? Wala pong secret. At walang abogado po maniwala na secret. Kwento lang yan. Mamaya, bibirahin ko mamaya secret istorya na yan. Ben Reclamador, meron pa kayo. Pa kaya tayo makukuha kay Enrile? Wala na, 102 years old sa sunod. 101 pa po siya ngayon, Ben Reclamador. Sa ngayong February 14 ay 102 years old na siya. Alam kong birthday niya ay February 14 kasi magka-birthday po sila ni Chris Aquino. Merkado kasi, Dr. Toto kasi yung good PM, marami pa rin sa Pilipino na lahat na nangyayari sa bansang Pilipinas ay nangyayari sa panahon ni PRRD at bakit ganoon nakukulong na nga si Tatay Digong nagawa ng administrasyong ito? Aminin na natin lahat ng administrasyon may pagnanakaw, lalo na sa panahon ng administrasyon ni Marcos Sr. Hanggang ngayon marami pang hindi nabawi na pera. Si Dong Balansag, tama ka Tornet, dapat din ibalik ang nanakaw nila. Raimundo Ribucas, Joel nasaan bulati ng 10 million. 10 million lang kay Joel eh. Hindi natin alam. Ito eh, malaki-laki ito. 279 million ang kay Enrile. Kotsoke, gumagana talaga ang ruler law. Dilima, nakalaya. Kerwin, nakalaya. Sino pa pinalaya sa panahong bangag? Oh, yun. Takahashi Rosita. Jose Takahashi, good PM po. Dr. Todo kasi hindi po yata nasusunod ang batas. Batas ng ebidensya yung pinikwento ko kanina ay hindi po nasunod. Si Ben Reclamador, ombudsman ba? Ombudsman po. Ombudsman, ang tawag dyan, Office of the Special Prosecutor ng Ombudsman na nag-prosecute niyan. Kaya sa sunod ko naman, usisain ko yan. Andrea Guico, watching from Singapore. Hindi ko to titigilan itong Enrile case at saka Bong Revilla case at saka Jinggoy case hanggat hindi ko maubos ang lahat.
Kasi ang target ko dito ay dapat kasuhan ang lahat ng mga prosecutor sa ombudsman man o sa OSG na bakit maluwag ang ebidensya na inyong pinresenta. Si Andrea Gueco, watching from Singapore. Charlie Whiskey, nakadecide pala ang ombudsman to dismiss an employee ng government. Kala ko, Sandigan Bayan lang makadecide yan. Sa administrative case, Charlie, pagtrabaho, ang ombudsman makapagdesisyon. Pero kung korte, ang makapagdesisyon sa Sandigan Bayan lang po kung criminal cases. Okay? Ben Reclamador, parang konbinsido ka, Dr. Toto, na si Joel Villanueva sangkot din. Si Joel, hindi ako kumbinsido na sangkot siya sa PDAF kasi ang kaso na kung saan siya ay dinesisyonan ni Conchita Carpio Morales na dismissed from the service, ang ebidensya nagpapakita na peke yung pirma ni Joel at ang ginamit po na papel nakalagay na si Joel Villanueva ay pundo niya sa Buhay Party List. Alam naman natin ang Buhay Party List ay party list yan ni Mike Velarde, hindi kaysa Sibak kasi siya Sibak Party List. So doon nakalusot si Joel Villanueva. Sabi ni Samuel Martires, bakit natin i-convict si Joel Villanueva? Pera naman ito ng Buhay Party List, hindi naman pera ng Sibak. Walang pakialam si Joel Villanueva sa pera ng Buhay Party List. At hindi sa susundin, siyempre. So, Bergie Piquero, ganyan din ang mangyari sa flood control scam. Rob D. Rabi, God bless. Baka meron supporting documents na sila ng exclusive distributor ng binili nila kaya hindi po ganon. Ang hindi po distributor ang kausap po natin, Charlie. Ang kausap natin NGO na si Janet Napoles. So hindi po issue yung mga materials na binili. So Bergie Piquero, katamaran sa trabaho of nabayaran, Rodi Rabi Pastor, Josie De La Cruz, ganito na lang, Attorney Kausing, gawin kaya mag-jury system na lang tayo nga lahat Fernando Rafael Bernaldez Cuervo, and really was cleared because of his age? No, hindi naman. Modern, good evening, Sir Toto Kausing, Rodi Rabi, Dr. Toto Kausing, pag malakas at ma-implementa kahit may kasalanan, absuelto. Jerry Villapro, nakakahiya na ang mga justices na ito. Jen B. Elacion, Jerry Villapro, ang husay sa Australia, jury ang umiiral. Rodi Rabi, sunugin ang buhay ng lahat, kaya mag-jury trial po tayo. Jerry Villaflor, go Sir Toto, magnanakaw talaga sila. Tapos yan, Narihong Idol, at this time of Rimulya, magtawag sa office niya ay ombudsman o ombudsman. Tapos Ben Reclamador, kagaya ng sinabi mo kanina, Doc, sino bang magnanakaw? Magpipirma ng totoo. Siyempre, lahat ng papers niyan, fake talaga. So anyway, having said that, magkakaroon pa ko ng continuation sa decision ni Enrile. Maraming salamat po. Sundan nyo po sa sunod. Mayroon pa akong follow-up. Marami pang ginawang kabulastugan itong justices dito. So, good afternoon, good evening. Good afternoon pa.